Hello mga katiits, welcome back sa ating channel. And for today's video mga katiits ay inanarate ko na lang po, magbo-voice over na lang po ako dito sa ating video ngayong araw dahil mahaba po itong ating video. So bago natin simulan ng lahat, shout out muna tayo sa ating mga katiits, lalong lalo na sa ating mga top sharer sa ating page. At sa mga congrats sa mga winner na mga nanalo ng ating mga parapol sa Dayamasita, Dreambok at saka sa ating mga gadgets guys. At saka congrats na rin sa mga naka-receive ng ating pa-GCash dahil po sa mga top sharer ng ating page at yung mga top commenter. Ayan. So ito guys, itutuloy na natin itong video natin ngayon guys. Ito parang simple lang itong video na nag-i-scan kami. So kung mapapansin niyo guys ay nasa gilid kami ng kalsada. Tapos ito po ang area na ito guys ay meron po siyang history. So according po, to a history guys, dito kasi itong matanda na kasi itong kaibigan katiits natin na nagpapatulong sa atin na i-scan itong kanilang area. Itong nasa gilid po ng kalsada dati nung hindi pa siya highway o hindi pa siya simentado itong daan ay meron siyang punong akasya. Ayan po, kung mapapansin niyo ay pinatungan po ng ating katiits itong ugat o ugat ng akasya. Ito po yung ugat niya. So patay na po yung kahoy tapos sa napakalaking kahoy ito guys. Tapos yun nga, yung sa ilalim nito ay merong simento nakita nila nung araw, nung una pa. Pero ngayon guys, natabunan na po siya. Tapos itong bandang west naman dito mula sa punong kahoy na ito, bandang west ay meron siyang old balloon. So itong old balloon naman guys, syempre hinihinalaan nilang may laman o di kaya reference, kaya nagpasya silang ipa-scan sa atin guys. So itong scanner naman na ginamit natin guys, ito po yung Discovery Technology. Ito po yung ginagamit ng mga ka-TH sa paglulukit ng kung saan yung treasure buried at saka saan yung tubig. So ito guys, unang sabak natin is dito mismo sa puno o sa ilalim po ng punong akasya na malaki. So nung in-scan ko guys, ayan, hindi lang namin naipakita sa screen dahil nga naka-stand yung ating camera. So yung ating device sa phone, yung ating video. So ang nahagip natin dito guys ay yung mga metal elements o yung mga metal object na nasa ilalim ng puno. So malamang ito ay may bomba, may mga coins at may mga kagamitan ng hapon tulad ng bayoneta, helmet, empty shells ng bala. Kasi nakikita po ng ating 3D na meron siyang parang bomba ang forma o parang bullet yung bala guys yung nakikita. Tapos siyempre yung iba mga lata-lata lang po. Tapos ang kalalim naman niya is about 1 to 2 meters. So may ibang bakal na na-detect na nasa 1.46 meters lang. So ito guys, papapansin nyo sa bandang dulo nitong ating video ay meron po tayong na-scan mula sa Old Tree at papuntang west. Doon nga yung old balloon o yung atabay kung tawagin sa Bisaya guys. So from the Old Tree, 6 meters distance, old balloon o old well papuntang west side. Tapos mula sa old balloon papuntang kahoy naman, ano siya, ang sukat lang is around 3 meters distance from the old tree to old balloon. So in-scan namin ulit yan guys. Ayan, unang sabak pa namin yan, ang tagal namin nag-uusap dahil nga yun nga, tinanong ko siya kung ano, bakit, anong history nitong lupa, bakit mo napagpasyahang ipa-scan sa akin at ipa-detect. So nung pangalawang scanning namin guys, nakita ko talaga yung nakabaon dito guys na nasa 36.46 feet. Ayan po ang kalalim niya. So almost 10 meters po ang kalalim. So ito maganda sana kung nakita nyo yung footage o yung image Dahil yung image niya, yung kahon naman ay
patagilid po siya. So ibig sabihin, lumubog po yung item dahil sa lupa dito guys na matubig. Dati kasi itong anong tawag nito, yung nipa, sa ano, nipa ba yan? Yan. Yung nipa guys, dati po itong kanipaan. So mas malambot talaga yung lupa. Ayan. So naka 45 degree yung box. Imagine na lang natin yung box na naka 45 degree paibaba. So ito ay ayon sa aking theory, malamang itong box na ito ay paano na siya, palubog na siya ng palubog dahil nga umabot siya ng 36.46 feet below the ground. So maputik po yung area. Kaya ayun. So magre-review ako diyan dito sa ating video. Ito magandang kwento ito guys. Kaso lang hindi niyo makita na kung ano yung ginagawa namin diyan. Yung makikita niyo lang is yung nag-i-scan kami at nagdi-discuss ako. Kasi pasimple lang akong nagbi-video niyan eh. Kasi siyempre naman for siguridad ng may-ari, ayaw niyang ipakalat o ganyan, ayaw niya ipakalat. Pero wala namang mawawala kung hindi naman to mananakaw. Eh siyempre nasa 36 feet, maputik pa, matubig. Ito guys, 1 meter pa lang tubig na eh. Kasi nga tabing ilog ito. Tapos yun nga, dating kanipaan. So matubig talaga itong area. Ayan po guys, so nire-review ko yung ilalim kasi meron kaming hindi siya na center. Yung sa pag-scan ay nalihis po kami ng mga 1 metro. Kaya nag-scan uli ako. So mula naman sa punong kahoy, old tree, 3 meters distance papuntang west kasi nandoon yung old well. So malamang sa old well naman, nasa west position siya from the old tree. So ibig sabihin, ang treasure niya going east naman. Yung going east naman. So papuntang silangan po yung treasure niyan kadalasan. Pero hindi po lahat ng treasure sa old well ay nasa east position. Depende po yan sa soil condition o depende po yan sa posisyon ng lupa, kung matubig ba, mabato, o bundok, patag. Depende po yan sa sa nagbabaon. So hindi naman natin masasabing lahat yan always on the east, always on the north. Parang ganun guys, yun. Ayan, so kinontinue namin. Ayan na yung final result. So diyan ko nakikita guys sa ating 3D 36 feet point 46. Ganun po ang kalalim ng kanyang items. So nagpapasalamat din itong may-ari dahil yun nga, nakita ito kaso nga lang sabi niya malalim. So wala rin naman po siyang magagawa dyan kung hindi pagpaubaya na lang niya sa mga magpipinance. So sa mga magtatanong din kung may bayad pa itong ating pagpa-scan, syempre po meron pong accommodation charges, yung panggas lang ng ating sasakyan at pagkain pagdating sa area. Ganun lang po guys, hindi po tayo naniningil ng mahal. Thank you so much for watching guys. Please like and share, and saka sa mga nakapanood nito, sa nakatapos nitong ating video, kung gusto nyo ng manalo ng Dayamasita Dream Book na libre, sumali po kayo sa ating parapol. So abangan nyo na lang ang ating mga live events. Kasi nagpaparapol tayo tulad nung isang gabi, nagpaparapol tayo ng Dayamasita Dream Book, Treasure Signs and Symbol. Libre po yan, free po yan. Hanggang habang nakapanood ka ay kasali ka na sa ating parapol. So ayan, congratulations once again sa mga nanalo ng ating mga parapol, and thank you very much sa inyong panunood guys. God bless.